Hollywood TV. Tinatawag si Bella ni Jake pero hindi siya lumingon. Hindi rin siya tumigil sa paglalakad. Bahala ni si Jake sa buhay nito. Ayaw naman itong makasama siya, so she might as well live. Napatili siya nang maramdaman niyang may humawak sa braso niya. Nagpumigla siya at hinarap ito. Ano ba? Papatayin mo ba ako? He sighed. I'm sorry if I surprised you. Humalikot-kip siya. You did more than that. Can we talk? I have many things I need to explain to you. Tiningnan niya ito ng mabuti. Mukha namang seryoso ito sa sinasabi nito. At siguro iyon na rin ang tamang panahon para magkausap sila ng matino. Ilang araw na lang at babalik na siya sa Singapore. Ayaw niyang masama ang loob niya pagbalik niya sa kanyang trabaho. Okay, sang-ayon niya. Talk. Nagpalingalinga ito. Here? Nagtatakang tanong nito. She smiled sarcastically. At harangan ang dumaraan dito? Sige ba? Napakamot na lang ito sa ulo. Let's go to my place. Mas private doon at walang makakasagabal sa atin. Nagdududang tiningnan niya ito. Tiningnan din siya nito. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Hindi naman kita gagahasain. I'm not that desperate. Napasimangot siya at naglakad papunta sa hotel. O sige na, halika na. Bago pa magbago ang isip ko. Hey, where are you going? Nilingon niya ito. San pa? E di pupunta sa suite mo. Doon tayo mag-usap, hindi ba? I'm staying here but not in the hotel. Come, follow me. Sumunod siya rito at nag-isip kung saan ito posibleng tumutuloy. He couldn't be staying with the Aragons nor with the Montenegros dahil iba naman ang daang tinahak nila. Mas malayo yun sa hotel o sa rancho at hacienda at medyo maraming puno sa bahaging nilalakaran nila. Saan ka ba tumutuloy? Tanong niya pero hindi siya nito sinagot. May nakita siyang isang bahay sa di kalayuan. It was a cottage. Sa likuran niyon ay palm trees na karaniwan ang nakikita sa dalampasigan. Naalala niya ang bahay ni Master Buten sa Dragon Ball Z. Parang ganun din ang yari niyon. She instantly liked the place. Diyan ka ba nag-stay? Tanong niya. Oo. Kinuha nito ang sariling keycard at iyon ang ginamit para buksan ang pinto. Ayoko sa hotel. Maganda ang view ron pero gusto ko ng privacy. Iyon ang dahilan kung bakit dito ako naglalagi. Binuksan nito ang pinto. Come in. Sumunod naman siya. Binuksan nito ang ilaw at nakita niya ang ganda ng cottage na iyon. Kompleto yun sa gamit. May sala, kusina, dining at may 2 silid. Panlalaki ang mga gamit na naroon pero may nakita siyang isang bagay na parang wala sa lugar. Sit wherever you like. Ikukuha lang kita ng inumin. What would you like? No thanks. Sagot niya at kinuha ng stuffed toy na out of place sa concept ng naturang lugar. Umupo siya sa sofa. Bumalik ito na may dalang mug ng umuusok na kape. Umupo ito sa katapat ng inuupuan niya. Like it? Humigop ito sa mug. Umiling siya. Medyo nakyutan lang ako. Inilapag niya ang stuffed toy. And besides, hindi yan ang pinunta ko rito. Tumikim ito at nilapag ang mug sa katapat ng coffee table. Yeah, there are so many things I would like to apologize for. Tumango siya. Mabuti naman at naiintindihan mo na rin sa wakas. Tinitigan siya nito sa kanyang mga mata. I'm sorry, Bella. Everything that happened to us was my fault. Hindi kita dapat iniwasan sa restaurant. I was unfair to you na nasaktan ko rin ang damdamin mo. And worst of all, nagkasakit ka dahil sa kapabayaan ko. I'm really sorry. Hindi siya makapagsalita. There was something in his eyes that stopped her. It was as if his eyes conveyed everything he wanted to say. It went straight to her heart, and instantly, all her anger and pain vanished, and she felt her heart beat again for the same one who had owned her heart for over 10 years. Hindi ko alam kung paano makakabawi sa'yo. Pagpapatuloy nito. O kung makakabawi pa nga ako. Sana lang maging maayos ang pakikitungo natin sa isa't isa kahit hindi maibalik ang friendship natin. He sadly smiled. Jake, mangiyak-ngiyak na sambit niya. Nilapitan siya nito at niyakap. Hindi na niya napigilan ang sarili at napaiyak na siya. I'm sorry, Bella.
he whispered while caressing her hair. It was simple as that, but those little words held her heart. May gagawin ka ba mamayang gabi, Bella? Tanong ni Jake habang iniaabot nito sa kanyang isang baso ng tubig. Wala naman. Tinanggap niya ang baso at inubos ang laman niyon. Bakit? I just want to show you something. Nakangiting sagot nito. Kinuha ang baso sa kanya at inilapag sa mesa sa dining area. Ano yun? Malapit lang ba yun dito? Curious na tanong niya. Ngayong maayos na ang gusot sa pagitan nila, hindi na siya nag-aalangang pang sumama rito at nahahawa na rin siya sa excitement ito. Nawala kasi ang kaseryosohan na palagi niyang nakikita rito ng magdadaang araw. You know the island Isla Agni, right? Tumango siya. But most people don't know the stunning secret of this island. Pinoprotektahan kasi ng mga Aragon at Montenegro ang sekretong yon to preserve the island's beauty so that people will not exploit it. Napangiti siya. Ito nga ang Jake na kilala niya. Maraming suspense, but she liked it. She really loved the way he explained things. Kaya nung high school sila, kapag hindi niya naiintindihan ang lecture ng teacher nila, ito nag-explain sa kanya with matching hand gestures. She couldn't help but watch him talk with so much confidence and conviction. Kaya marami itong naluloko nung high school. He had the skill and the face to gut with it. Ano ba kasi yun? Pasuspense ka pa kasi. Pinindot nito ang ilong niya. Mamaya na, dun mo malalaman ang dahilan kung bakit Isla Agni ang pangalan ng lugar na ito. Nagkibit balikat siya. Okay, sabi mo eh. Basta siguruhin mo mag-enjoy ako. Kung hindi, sasapakin kita. Sumaludo pa ito sa kanya na parang isang sundalo. Yes, ma'am. Wow! Manghang-mangha si Bella sa naglili para mga alitaptap sa isang tagong lugar na sa Isla Agni. Maraming puno roon at sa gitna ay may malawak na lawa. Kahit saan lumingon ay may alitaptap. Maliwanag ang paligid dahil sa mga iyon at sa bilog na buwan. Hindi na rin nila kinailangan ng flashlight na dala nila. Ingat na ingat din siya sa paglalakad dahil baka may matapakan siyang alitaptap at mapatay na iyon. Malayo ang nilakad nila mula sa hotel pero sulit iyon dahil magandang tanawin na sumalubong sa kanila. Hindi naman kasi siya nakakakita ng alitaptap sa lungsod. Nilingon siya ni Jake na nakatayo sa likuran niya at nakamasid lang sa kanya. Jake, halika rito. Yaya niya rito. Lumapit ito sa kanya. Like it? Tumango siya. This is the reason why this island is called Isla Agni. Agni means fire in Latin. Itinuro nito ang lawa. That's why this place called Firefly Lake. Dito naninirahan ng mga alitaptap at dito rin sila nagbibreed. It's so pretty. Natuwa siya na may dumapong alitaptap sa kamay niya. I can't blame the families living here for hiding this place away from the public. Pagpapatuloy pa nito. Siguradong pagkakakitaan nito ng gobyerno o ng mga gahaman ng negosyante kapag nalaman nila ang tungkol dito. Paano mo nalaman ang tungkol sa lugar na to? Tanong niya. Close siguro ito sa mga nakatira doon. Dahil kay James, siya ang nagdala sa akin dito nung una kong punta dito sa isla. He said, this is a special place para sa mga Aragon at Montenegro. This is where lovers pledge their love for one another. At ang sabi pa niya, ang sino mo magkasintahan na susumpa ng pagmamahalan nila sa lugar nito ay magkakatuluyan daw. She stared at the lake dreamily. Napakaganda ng gabing iyon. She could see the moon's reflection in the water at parang sa fantasy world lang niya makikita ang ganoon. Pwede raw bang magkatuluyan kahit magkaibigan lang ang nagpupunta rito? Napasinghap siya at tinapik ang kamay niya sa bibig niya. Anong sinabi ko? Don't tell me na. Yap, mukhang wala naman itong napansin. She sighed in relief. For example, Michelle Montenegro and Dexter Lazaro, lagi sila nagpupunta rito and they tried to disprove this belief. But in the end, they did end up with each other. Napasimangot siya. But isn't that sad? Inaasa mo sa isang tradisyon ng kapalaran mo sa pag-ibig. Hindi ka naman nakakasiguro na mamahalin ka ng totoo ng taong nagdala sa'yo rito na naniniwala sa pamahiin niyan. Inakbayan siya ni Jake. Napatingin siya rito. Hindi naman masamang umasa, hindi ba? Wanna try? Why not, coconut? Ikakatuwa ko pa yan. Tinampal niya ito sa pisngi. Ano ka? Gusto mo mag-away ulit tayo? Sayang naman yun, Bella.
Inalis niya ang kamay nitong nakapatong sa balikat niya at naglakad sa pinanggalingan nila. Bella, sandali. Hinawakan nito ang braso niya at dahil hindi pantay ang lupa, nawalan nito ng balanse at tumumba ito. Mabuti na lang at hawak pa rin siya nito at hindi siya tuluyang bumagsak sa lupa. Pagtingala niya ay mukha nito ang unang niyang nakita. Malapit lang pala ang mga mukha nila sa isa't isa at gahibla lang ang pagitan ng kanilang mga labi. She could feel his breath fanning her lips and it sent a tingling sensation from her spine down to her toes. Even his touch sent sparks throughout her system, and her heart was pounding fast with fear and excitement. Jake. Tumingin siya sa mga mata nito ngunit wala na siyang nabasa roon. Ngumiti ito. Akala niya hahalikan siya nito dahil hindi nito inalayo ang mukha nito sa kanya, pero inalayin lang siya nito na makatayo. Be careful, Bella. Hindi pantay ang lupa rito. Nang hinayang siya. Asa ka pa, you're already friends and yet you're still asking for more. Piping pangaral niya sa sarili. Hinawakan siya nito sa magkabilang balikat. Ayos ka lang? Hindi ka naman nasaktan? Tumango siya. He gently tapped her shoulder at muli itong bumalik sa pagmamasid sa mga alitap-tap. Kahit ilang beses ako magpunta dito, hindi talaga ako magsasawang tingnan ng mga alitap-tap dito. Nito. Napabuntong hininga siya at iniisip ang posibilidad na hahalikan siya nito, pero ipinilig niya ang ulo. Natural, hindi niya ako hahalikan. He would be overstepping the boundaries of our friendship, and besides, he doesn't treat me like one of his girlfriends. Paalala niya sa sarili, pero pinagbigyan na niya ang sarili makasama ito kahit sa kaunting panahon na naging malapit uli siya sa rito. Baka matagalan pa kasi siya sa Singapore at baka sa muling pagbabalik niya ay may asawa na ito. Nalungkot siya sa naisip. Posible mangyari iyon. Muli na naman siya mabibigo rito at baka hindi na niya to kayanin iyon. Pinigilan niya ang mapaiyak. Oh, bakit parang hindi ka humikubir yan? Natatawang tanong nito. Lumapit ito sa kanya at itinaas sa mukha niya para matitigan ito. Hey, are you crying? Pinalis nito ang mga luha niya. Napapikit na lang siya dahil sa kaaya-ayang pakiramdam na sanhi ng pagkahadikit nito sa kanya. Jake, I love you. Kahit lumipas ng 10 taon, walang nagbabago roon. At kahit iwanan mo ako roon sa restaurant, nakaya kitang patawarin dahil mas lumamang ang kagustuhan ko mapalapit sa'yo kaysa manatiling galit sa'yo. I just wanted to be by your side always, kahit bilang isang kaibigan lang. Bella, untag nito sa kanya. Napadilat siya. He was still cupping her face. Okay ka na ba? Nag-aalala ng tanong nito. Nginitaan niya ito. Oo. Sure ka? Paniniguro nito. Marahan niya itong itinulak palayo. Oo, pero sinira mo ang pagsisenti ko. Jake just rubbed his chin and smiled. I doubt it. Muli itong lumapit sa kanya. Mukhang alam ko na kung anong ipinagsisintir mo. Napaatras siya nang ilapit nito mukha sa kanya. Hey, ano nang problema mo ngayon? Tanong niya rito. Instead of feeling frightened, she felt her pulse race. Nakijump pa ang puso niya. Ngayon ay nagigirigodon na rin uli yun. Bakit tumatas ka? Ganting tanong niya. Lumalapit ka eh. Napapikit siya sa sagot niya. Tanga ka talaga kahit kailan, Bella. Kaibigan mo siya. Kaya yan lumalapit sa'yo. Walang abnormal doon. Damn, bakit ba kasi nagugulo ang isip niya kapag kasama niya ito? He could easily break through her defenses with his eyes and his facial expression and those yummy lips of his na noon pa niya gustong halikan. Pagmulat niya ay nahigit niya ang kanyang hininga. Jake's face was inches away from hers at nasubukan niyang ilayo ang mukha ay hinawakan nito ang likod ng ulo niya. Anong gagawin mo, Jake? Hindi siya natatakot anuman ang gawin nito sa kanya, kaya lang hindi niya maiwasang manginig ang boses niya. Something to make you feel better? She was still wondering about that something when his lips landed on hers. His lips were warm and soft, and just like his touch, his kiss brought a tingling sensation to her spine, but not in greater intensity. At dahil wala naman siyang karanasan sa pakikipaghalikan, hindi niya alam ang gagawin. Ngunit hindi nagtagal ay tumugon na siya sa halik nito. Inalis nito ang isang kamay sa likod ng ulo niya at inilagay sa baywang niya. He then pulled her closer to him and deepened the kiss.
She opened her mouth to his exploring tongue, and then she became lost in sensation. Pananalangin niyang huminto na lang sana ang oras ng mga sandaling iyon. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.